Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa gabi pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre binabati din po natin ang ating mga kababayan na nasa abroad na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. At pinasasalamatan din po natin ang ating mga bagong mga subscriber. Maraming salamat po. At syempre sa gabi pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, para po tayo ay hindi na magtagal, pag-uusapan po natin dito, ito po kasi napansin ko kasi, napakaganda po kasi ng topic nito ng ating kapatid ni broadcaster. Ito po'y patungkol po sa budget. At patungkol din po to sa ginagawa ng Smartmatic. At patungkol din po ito sa mga congressman na humihingi ng project pero ang totoo napupunta lamang sa bulsa nila itong sinasabing budget para sa mga project na hinihingi nila. Although may nakikita tayong mga project nila pero mas marami yung ninanakaw nilang pera. Kaya sa gabing ito, mga minamahal ko mga kababayan, yan po ang ating tatalakayin ngayon. At syempre para mabigyan po natin ng buhay, ihiramin muna po natin ang video nito ni broadcaster na ating kasama sa mga pagtuliksa at pagbubunyag sa mga tiwaling mga opisyal o mga politiko dito sa ating bansa. Okay mga kababayan, para po tayo hindi na magtagal at mabigyan po natin ng reaksyon, itong ating papanoorin ngayon ay sama-sama po natin panoorin itong si vlogcaster pala, si Arman din. At siyempre para po sa ating kapatid tulungan po natin ang kanyang channel at sana po pwede nyo po itong ipasa maging kanyang channel. At sana ang itong channel din po natin ay masuportahan po ng ating mga kababayan. Tulad po ng sinabi niya, di ba? Mamaya po may sasabihin po siya para sa ating lahat, Okay, pakinggan po natin para mabigyan po natin ng reaksyon. This morning, we discuss about yung anong magic ginamit ng Duterte administration at kasama na yung with the cooperation of the DBM and Philippine Congress, Senate, and the House of Representatives under the Duterte administration para gumawa ng magic dyan sa 2022 budget. Kaya hindi nakita ng mga congressmen, ng mga senator o sino pa man nagbabantay sa budget deliberations dyan, yung 233
million budget sa Office of the Vice President na sana ibinigay yun sa sa kay former Vice President Leni Robredo kasi yun ang budget na ginawa nung year 2021 and it became implementable in year 2022 kung saan si Leni pa from January to May si Leni to June 30 si Leni pa ang Vice President. So sinabi natin na when Sara came in, she was supposed to spend only the 700 million pork barrel 700 million regular annual budget ni Vice President Leni. Pero nung pumasok siya, yun ang pork barrel. Meron siya 233 million na budget na nakuha niya sa DBM na nakalaan na sa kanya from the 2021 budget at meron pa siya at 125 million doon sa 233 million ay naging confidential funds niya o yung sinasabi natin pork barrel funds ng Office of the President and Office of the Vice President. Kaya lang mas wais pa si Sara kaysa kay Marcos. Si Marcos came in and ang ginasta na lang niya for the next for the last 6 months from July to December ay yung unspent funds ni President Duterte. Si Sara may fresh funds. Paano nila ginawa yun? Paano nila naitago yun? Saan nila departamento itinago yun para kung yung recipient nun, yung Office of the Vice President under Leni Robredo, hindi makikita yun ang masasabi, oy, budget ko pala ito o pwede ko pala ito ibigay sa mga mahirap. Hindi. Itinago nila yun hanggang kasi alam na nila mananalo si Sara. Sinabi na ang smart magic sa kanila na panalo na kayo. Panalo na, sigurado na yan. So gumawa na sila ng budget. Under the Duterte administration, dagdag na budget for Sara, a special budget sa Sara, hindi dumaan sa Kongreso ng 2022 Congress, kundi dumaan sa 2021 Congress at ibinigay kay Sara. So paano nila ginawa yun? So dyan ang topic natin at may follow-up no less than si Mr. Exposé, si Senator Ping Lacson ukol dyan at mas grabe pa ang nangyayari ngayon. Mas mataas pa ang tongpats, ang katiwalian dyan sa 233 million magic funds. Kung may magic votes, may magic funds sa Office of the Vice President. Pero ito, kabuuan budget ito. Siyempre ngayon, ang makikinabang na mga Marcos boys naman. But before we proceed, please share this vlog to friends and relatives. Konti lang po vloggers, I don't know, puwera kay vlogcaster ko, konti lang talaga nagre-report about the budget deliberations. Siyempre, yung iba, kung na komplikado itong bagay nito, hindi nila naintindihan. Yung iba, hindi na experience na kumover at maging advisor ng mga congressmen, senator, mayor at governor and vice president. Kaya hindi nila nakikita yung mga katiwalian, yung mga laro dyan sa Kongreso, sa Senado at Malacanang. Kaya hindi nila nire-report ito. Yung pangatlo rin ng mga vloggers, hindi nire-report ito dahil hindi ito nagiging viral. Hindi sila kikita. Mas habol sila ang kumita, mag-viral, kaya mas gusto nila mga showbiz issues kaysa yung budget issue na galing talaga sa pera natin. And pangatlo, syempre, yun ang mga either pro-Marcos o pro-Duterte na nakatakip yung bunganga dahil bayaran vlogger sila, mga jukebox vlogger sila. So ito na, punta na tayo. So please share this vlog para to wake up the Filipino people and make them aware of what is happening in the country from an experienced former public relations executive and political strategist.
So ito, sabi ni Senator Ping Lacson, who was also my friend, and yung family niya was my firm's past client, sabi niya, grabe na daw ngayon. Grabe na, kasi tama na rin naman. Ang tongpats ay umaabot na dyan sa mga items sa budget na 5.7 trillion for year 2024 ay umaabot na 328%. Oh my God! Ang laki niyan! Times 328% ang tongpats. When I exposed the pork barrel scam in 1998, ang kung saan nanalo ako ng maraming awards for the Philippine Daily Inquirer as an investigative journalist dyan sa Kongreso, ang tongpats lang ay 30. Meron pa nga 15%, 30%, at grabe na talaga yung 50%, yung mga lugar na yun ng mga warlords sa Mindanao. Pero ngayon, 328% ang tongpats. My golly, how do they do that? Ito explain natin, at related pa rin ito doon sa sinabi natin paano mga genius, financial genius ginawa dyan sa Department of Budget and Management para maitago itong mga budget, para tulad ito, paano magkakaroon ka ng 328% na tongpats. So ganito ang sabi ni Ping. Sabi ni Senator Ping Lacson, meron daw mga project na mga 3 times nila, tulad ng sinabi ko po sa inyo, ganito ang kalaki yung libro ng budget, yung tawag nila NEP, yung budget for the National Expenditures Program, NEP, National Expenditures Program. Meron pa yan Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4. So, karamihan ng mga congressmen, at hindi naman binibigay sa atin, hindi matyaga magbasa niyan. So, ang sinasabi ni Ping, okay, for example lang, ikaw, congressman ka, yan, ikaw, nanonood ngayon, congressman ka or senator ka, meron binigay budget sa'yo para sa isang auditorium or gymnasium or malaking sabihin natin na highway project na ang cost niyan ay 200 million. For example lang, although mas malaki pa yan, 200 million. Normally, dapat isa lang budget doon. Isa lang. O, gito, para kay congressman, vlogcaster, isa lang budget. 20 million. Yan naman ang budget ng mga congressmen. 200 million sa isang auditorium. Example lang yan. Although marami dyan, iba yung mga 5 billion umaabot ang annual budget ng mga congressmen. 200 million, nasa sayo yan. Okay, happy ka na. Sabi mo, ang tongpats ko doon, mga 30%. Hindi lang yan ang ginagawa nila ngayon. Ang ginagawa nila, okay, 200 million para sa kay vlogcaster. Nakalista na yan. 200 million para sa Vlogcasting Congressional District. Yan. Vlogcasting Congressional District 1. Yun. Kay vlogcaster yun. Ang gagawin nila, ilalagay rin nila, gymnasium under sa DPWH. Pareho ang item, pareho ang cost, pero wala na nakalagay pangalan ni vlogcaster. So ilagay rin nila DPWH. O dalawang item na yun, dalawang item na yun. And then ilalagay rin nila under sa budget ng DILG, gymnasium. Yun ang tinatawag nila parking. Nilalagay sa ibang departamento, pero para sa iyo yun. Okay, gymnasium, A, B, ganun. Pero wala na nakalagay yung pagkay congressman. Pero same item, same cost, same description. So, ang ibig sabihin, si Congressman Vlogcaster ay tatanggap ng 600 million. Wow. 600 million. Since iisa lang ang distrito ko at iisa lang ang lugar pwede ko malagay ng gymnasium, so, gagawin ko yung gymnasium ko.
Okay, 30% ang tongpats ko sa gymnasium ko. Ibig sabihin, kikita na ako ng limpyo-limpyo na mga, ano bang 30%? Ng 200 million. Siguro mga 60 million, di ba? 60 million tongpats ko na yun. Okay. Pero, yung nalaan sa akin na 2 project item sa budget under sa DILG and DPWH, limpyo na yun sa akin. Ibig sabihin, meron na ako 60 million tongpats, meron pa ako 2 budgets, 200 million each. So, 400 million. So, either pwede ibulsa ko yun, pero syempre nandun yung sa budget, hahanapin yung kung saan napunta. Pwede project ko pa yun. So, 3 project ko na tig to 200 million. So kung 30 million ang 30 million lahat ang tongpats ko sa isang taon, meron ako 90 million. Kung binulsa ko yun, kung magaling ako sa COA, manababayaran ko yung COA, di ang laki-laki ng kita ko. Kasi 3 item para sa akin pero isa lang ang project ko eh. So ito ang sinabi ni Ping Lacson. Sabi niya, obviously may nagbigay ng National Expenditure Program book kay Ping Lacson. Dahil ngayon siyempre hindi siya senator, pinagtiyagaan niya basahan ito, ina-itemize niya, kinumpara niya. So nakita niya 45 projects in the 2023 budget ay doble-doble, triple-triple. At 26 items sa 2024 budget ay doble-doble o triple. Sabi nga niya, 45 projects in the 2023 General Appropriations Act and 26 items in the 2024 National Expenditures Program have double, triple, quadruple pa, and quintuple. Ibig sabihin, 5 times nilista isang project. So kung original mo 2 million lang, ibig sabihin times 5, may 200 million, meron ka 1 billion. Imagine mo yan, meron ka 1 billion sa isang taon lang. Sipin mo na lang yung tongpats mo doon. Sabi niya, merong double, triple, quadruple, and quintuple appropriations. Thus, excessively, unreasonably unnecessary, and unconsciously bloating fund allocations in the range of 109% to 328%. Ang tongpats. Grabe. Pero sabi niya, nobody seems to mind at all. Kumbaga, okay lang, everybody happy. Okay lang, walang problema. Basta bahala yung taong bayan. Bobo sila eh, bobo sila. Hindi na tumatanggap sila ng pera para sinong iboto nila eh. Mga bubutante naman sila, bahala sila sa buhay nila. Basta kami, kikita kami. Sabi niya, of the 45 projects this year, 35 got double funding, while 6 were given triple budgets. At 3 projects daw were given quadruple budget 4 times, and 1 project had quintuple or 5 times ang kwan. So tiba-tiba talaga, tiba-tiba talaga. So sabi niya, pwede pa daw ito increase because of insertion. So, yun. Yan ang magandang expose ni Ping Lacson. So, ngayon, di ba, the picture is becoming clear na yung mga, with the help of the Department of Budget and Management, kung saan nagagaling yung budget, and then with the help of magagaling na congressmen, syempre yung iba dyan, karamihan, mga tamad, hindi nire-review yung budget book, item by item, bilo mo ganito kakapal, pero dapat we are paying them 3 to 5 million a month as congressmen to do that lang. Pwera pa yun sa pork barrel, yung 3 to 5 million na benefits, office, staff, everything,
ano-ano mga Perday, mga ano-ano. So, dahil marami mga genius dyan sa time pa ni Duterte, kasi nagsimula ito sa 2021 budget, at alam nila na mga tamad yung mga congressmen or tanga kasi yung iba nagkataon lang lumaki sa mayaman na pamilya. So hindi nila nire-review, hindi nila binabantayan, kaya ito nangyayari. Kaya hindi na tayo magtaka kung bakit Sara ran away with 233 hidden budget na sinabi ng Makabayan Black ay illegal dahil hindi ito dumaan sa Kongreso, kaya na itago ito ni si BP Leni Robredo. Hindi nakita ito sa opisina pa sana niya, hindi niya nakita ito kasi hindi naman mukhang pera si Leni Robredo, wala naman balak magtongpat si Leni Robredo at siguro paalis na siya, busy sa campaign, kaya na budol-budol siya at tayong lahat. So yan. That again is another explanation kung bakit Sara was able to get it. Anyway, tulad ng sinabi ko, may showdown dyan sa Kongreso. There we will see the clear picture kung magba-budget hearing na ito. So for now, I hope you have been clarified a little, and thank you very much, Senator Ping Lacson, for exposing this. That impeachment issue kay Sara na sa 225 million confidential funds at itong expose ni Ping Lacson, we will continue to monitor this and report to you about this. So please share this blog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Blogcaster Arman Din YouTube channel para makita pa nila yung ibang exposes ni VAT. So thank you very much for watching and see you in my next vlog. Ayun po mga minamahal ko mga kababayan, napakalinaw po ng kanyang pagsisiwalat ng mga kabulukan na nangyayari po ngayon dito sa ating bansa. Salamat din po sa ating Senator Ping Lacson. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot po isipin noong mga panahon po ni Vice Leni Robredo, biro niyo po mayroon po pala siyang pera o nakalaan para sa kanya na 233 milyon na kung nalaman sana niya at di tinago ng mga tolongges at hayop na mga tao na ginagamit nito ni Duterte para manipulahin. Kaya pala kapos na kapos sa budget si Leni Robredo noon sapagkat eto nga, di ba? Ngayon, dahil nga hindi mukhang pera si Leni Robredo, hindi niya po hinabol ito, hindi niya hinahanap. Dito po natin ngayon mapapatunayan kung sino yung mga magnanakaw, mga dambuhalang mandarambong na pag nagsalita akala mo mga makatao pero makademonyo pala. Diba? Ito na ho sinasabi ko sa inyo dun sa mga una-unang vlog natin. Nalilitaw at lilitaw ang katotohanan, lalabas at lalabas ng kanilang mga kasinungalingang kalokohan na ginagawa dito sa ating bansa. Hindi po mapipigilan yan. Dahil siguro may mga lolo din kayo. At siguro narinig yun na isang salita na kahit anong mangyari, kahit anong takip mo sa usok na yan, uusok at sisingaw yan. Ito na ho, nagsisingawan na yung mga baho itong mga Duterte. Naglalabasan na yung kanilang mga bulok na sistema, mga maling ginagawa. Nabanggit po dito ng ating kapatid ni Blogcaster na totoo po yung kanyang sinabi. Bibihira po sa mga vlogger ang binabanggit at pinag-uusapan ay mga katulad dito. Sapagkat sa mga katulad dito, ang ating mga kababayan ay nagiging wala lang. Diba? Kasi mga bobotante nga sila. Mga bobo. Sa diretso, hindi kaya niyang ako didiretsuhin ko na, mga bobo. Mga tao na bobo na bumuboto sa mga politikong gago at higit sa lahat, mga inutil at hayop at gahaman sa pera at kapangyarihan. Para malinaw sa lahat. Diba? Ayaw na mga vlogger yung ganitong usapin. Bakit? Hindi sila kikita.
Bibihira lang sa mga vlogger yung mayroong pagmamalasakit, pagmamahal dito sa ating bansa. Bibihira lang sa mga vlogger. Totoo yung sinabi niya. Yung iba dyan, mas gusto nila manood ng mga nakakatawa na panandalian lamang na kasiyahan. Samantalang papalapit na yung ating paghihirap, pagdurusa. Diba? Dahil sa sobrang pagtaas ng mga bilihin, habang ang mga politikang ito ay nagpapayaman habang sila ay nagnanakaw. Mga kababayan, nabanggit din po dito. Ngayon ko lang po narinig to, itong salita niya na smart magic ba yun? Ha? Kung itong smartmatic na to ay kaya palang manipulahin ang mga boto ng ating mga kababayan. Eh, alam ko nagbabayad tayo dito sa Smartmatic. Bilyon-bilyon yata binabayad natin dito. Para maging maayos lang yung halalan. Pero naglalabasan ngayon, itong mga issue na itong Smartmatic ay nagiging Smart Magic na. Na kumbaga kahit siguro mataas ang mga bumuboto dito kay Leni Robredo ay natalo dahil nga minagic na. Kumbaga alam na. Sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng magagaling sa computer, magagaling sa mga bagong mga kagamitan. Eh kung ganun man lang din, na minamanipula ng ilang tao lang, para manalo itong isang politiko na hindi naman karapat-dapat, eh mabuti pa, sa susunod na eleksyon, huwag na tayong gumamit ng Smartmatic. Kasi nagiging magic. Ha? Kaya kayo dyan sa Smartmatic, isa lang masasabi ko sa inyo. Ha? Mga tolonggis kayo. Ha? Unang-una, mga buwakaw kayo. Pangatlo, hindi na dumaan sa pangalawa, pangatlo na. Ha? Mga wala kayong puso. Ginagamit nyo yung talino nyo, yung galing nyo, para manalo lamang yung isang politiko na hindi pwedeng manalo sapagkat alam ng taong bayan na mga mandarambong. Mga magnanakaw. Ito na nga, naglalabasan na. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan. Ha? Sapagkat ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan para mabunyag. Ha? Para mabunyag ang lahat ng mga katiwalian na ginagawa nitong mga politiko na ipinapaniwala ang kanilang sarili sa harap ng mga tao na sila'y mabubuti at tapat sa ating bayan at handang maglingkod. Yung pala handang magnakaw. Ha? Eh biro mo ha. Confidential pan. Pan. Iba naman tinamaan kayo ng lintik. Ang daming naghihirap na mga kababayan natin ngayon halos hindi makabili ng notebook, bag, papel, sapatos, medyas. Samantalang kayo, nagpapayaman kayo dyan. Wala na talaga kayong awa. Sa totoo lang. Hindi na kayo marunong maawa sa mga taong totoong naghihirap. Wala kayong mga puso. Sa totoo lang. Hindi nyo naiisip yung kalagayan ng ating mga kababayan. Ang iniisip nyo yung sarili lang. Yan ang katotohanan. Dahil kung iniisip nyo yung ating mga kababayan, iisipin ninyo na huwag magnakaw ng magnakaw para yung mga taong bayan ay mayroong magamit. Ang batas na sinasabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Di na kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Naghihirap, nagdurusa yung mga kababayan natin na mga mahihirap. Yung mga ninanakaw nyo ba yan?
Pinamamahagi niyo ba sa mga mahirap? Mabuti pa yata si Robin Hood eh. Tila ba ang batas natin Habang naghihirap yung inyong mga mamamayan, kayo naman ito, sobrang ginhawa nyo. Kaya ang daming mga politiko, mga tao ngayon na gusto maging politiko sapagkat yan yung sekreto para yumaman. nagbibig Biro mo, sabi ni Vlogcaster, itong mga congressman na to, mga hinayupak na to. Ang budget pala sa inyo, hanggang 200, halimbawa 200 na milyon na yan ha. Biro mo, maliban na kukupitan pa nila ng 30%, abay gumagawa pa ng dalawang project. Ipapasa yung project sa DPWH, ipapasa yung pangalan dito sa DILG. Di doon pa lang meron na siyang 400 million plus palagay natin 60 million doon sa 200 million niya na project na para talaga sa kanya. Di ba? Ganun kalalaki ang ninanakaw ng ating ng ibang mga congressman lahat na natin. tila ba ang batas natin Wala na kayong awa. Sa totoo lang, bilyon yung kanilang ninanakaw. Anong nangyayari sa ating batas? Yung mga pera na yan, na ninanakaw ng mga congressman na yan, kung yan pala ay hindi nila ninanakaw at binabahagi talaga sa ating mga mamamayan, ang Pilipinas ay mayaman at sagana sa lahat ng bagay. pera Biro mo, kada isang congressman, may budget na pala na 200 million. Kukupitan nila ng 60 million. Kung yung 60 million na ay totoong binahagi nila sa kanilang mga mamamayan, mga nasasakupan, wala siguro tayong makikitang mga bahay na ang kanilang mga bahay tagpi-takpi. Sino ba ang batas na nilikha? Hindi ko na alam talaga mga kababayan, kung meron pa bang matino at may puso. Madaling sabihin eh. Yan naman lang lagi sinasabi ng mga politiko, may puso, mapagbigay, mapagmahal, mabait, makadyos. Mga front na lang nila yan. Para ang tao ay maakit. Maliban dyan, para maakit nila yung mga tao, namimili sila ng boto. Ito naman mga bobotante. Ha? Kung tutusin ang dapat sisihin dito itong mga bobotante. Ha? Kaya lahat ng mga tumatanggap ng pera tuwing eleksyon, sumakit sana tiyan ninyo. Magkaroon sana ng iba't ibang uri ng sakit yung mga pamilya ninyo, mga hayop kayo, dahil kayo ang isa sa dapat sisihin kung bakit maraming naging mga korap na politiko dito sa ating bansa. Para kanino ba ang batas na Iniisip ninyo yung mga panandaliang kasiyahan, pero yung habang buhay tayo magdurusa, hindi ninyo iniisip yun. Mga santambak kayo, mga inutil, mga korap din kayo. para sa lahat o para lamang sa mga Yung iba tuwing eleksyon tuwan-tuwa dahil may 12,000 tapos pinansabong. Talo. Di isang araw lang niya nagamit yung 12,000, dumaan lang sa kamay niya. Di ba? Kasi nga, tanga. batas Kaya nga totoo yung sinabi ni Vlogcaster, mga bobotante. ay para sa lahat. Kung ang binoto ninyo yung mga tunay na politiko na mayroong pagmamalasakit, pagmamahal at may takot sa Diyos, siguro hindi magkakaganito ang ating bansa. Mas marami ang mga politikong magnanakaw, mandarambong at manloloko dito sa ating bansa. Mga taong maraming pera. Tingnan nyo ngayon ang nangyayari ngayon. Hindi hinahayaan ng Diyos na manatili na makagawa ng kasamaan itong si Sara Duterte. Kaya ito lumilitaw na yung kanilang mga kasamaan at hindi hahayaan ng Diyos na habang buhay na lamang lolokohin ng mga Duterte yung ating mga kababayan na lugmok na sa kahirapan at pagdurusa dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Biro mo nakaw sila ng nakaw, ang lalaki ng ninanakaw, 200 million, 125 million, ilalagay nila saan? Sa taong bayan ba? Okay sana kung nagnakaw sila para sa taong bayan eh.
Pero hindi, nagnanakaw sila para sila ay yumaman at mapunta sa kanilang sariling kaban yung lahat ng kanilang mga ninanakaw. Sa madaling salita, sarili lamang nila ang kanilang iniisip. Sarili lamang nila ang kanilang binubusog. Sa mga taong mayroong kapal. Alam niyo mga kababayan, di ba? Ngayon nahuhuli na. Nakikita na natin kung ano ang kanilang mga estilo. Para lamang makapagnakaw ng pera. Okay lang sana kung ninanakaw ninyo mga 100,000. Hindi. May posibilidad na pwedeng umabot ng bilyon-bilyon. Dahil lahat ng mga nandiyan dyan sa posisyon ay nagsasabuatan sa pagnanakaw. Walang makapagsalita kasi pag nagsalita yung isa, ibubuking din niya yung isa. Takot sila na magkabukingan dahil ayaw nila na sa susunod na eleksyon, hindi na sila iboto ng mga tao. Maraming pera para ba ang batas natin ay wala ng dangal. Nakakalungkot. Nakikita ko, may mga bata naglalakad dyan. Nag-aaral, yung tsinelas butas na yung malapit sa lapalapa. Yung mga bata dyan, yung bag nila dati, bag pa rin nila ngayon. Yung notebook nila dati, tinanggal lang yung may mga sulat. Yung mga walang sulat, yung pa rin ang kanilang ginamit para lang makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Pero ito mga dambuhal at mga magnanakaw, walang niya, walang pusong mga politikong ito. Mga santambak na hinayupak kayo. Ha? Kung ako'y may kapangyarihan lang, ipagdarasal ko na lahat ng mga politikong nagnanakaw ngayon ng palihim, mamatay na kayong lahat. Bakit di makanta ng tunay na Makinig kayo kayong mga politiko, mga santambak na hudas at mga walang niya kayong lahat. Ha? Pwera lang dun sa mga totoo at tapat. Kung sa ibang mga vlogger, sa ibang mga hindi kayo nakakatikim na maahanghang na salita dito sa akin, ha? Mga santambak at mga walang niya kayo. Ha? Maubos sana mga pamilya ninyo. Ha? Sa pamamagitan ng sakit. Damay na lahat para maranasan ninyo ang lahat ng paghihirap ng aking mga kababayan na nakakaranas ngayon. Na halos hindi makakain, hindi malagyan ng pagkain sa pinggan sapagkat walang wala. Kayo mga politiko, ramdam nyo ba yung mga nararamdaman namin mga mahirap? Ramdam nyo tuwing eleksyon, di ba? Para sabihing makatao kayo. Hindi kayo nasasaktan tulad namin kapag nakakakita kami ng mga mahihirap na halos hindi malagyan ng pagkain yung kanilang pinggan sapagkat walang wala. Habang kayo kumakain ng lechon sa malalaking restauran, naggumagastos kada kain, pwedeng gumastos ng 30 mil, 20 mil, 10 mil. Samantalang yung mga taong yan na nasa baba ninyo, hindi nyo malingon. Kinakamayan nyo sila kapag tuwing eleksyon. Wala kayong pakialam kung madudumi yung kamay. Pero pag mananalo na kayo, nasa posisyon na kayo. Hindi kamustahin tanungin kung okay ba sila sa kanilang mga kalagayan ay hindi. Tsaka lang kayo gumagalaw kapag malapit ang eleksyon gamit ang mga media para sabihin na mabait kayo, makatao kayo, makadiyos kayo. Pero ang totoo, mga gago kayo. Ha? Hindi lang kayo mga gago, mga walang yapa kayo. Mga magnanakaw kayo. Aping-api na yung mga kababayan ko. Lugmok na yung bayan kong ito. Lugmok na ang minamahal kong bansa dahil sa mga politikong katulad ninyo. Ha? Na, akala mo yung mga santo. Pero ang totoo, mas masahol pa sa mga demonyo. sa mga taong maraming pera. Salamat na lang po sa ating minamahal na Ping Lacson. Tignan nyo kung sino pa yung mga tapat. Sino pa yung mayroong pagmamalasakit sa ating bayan. Siya pa yung natalo. Obserbahan ninyo. Bakit? Ba't nanalo itong mga ibang mga politiko dito? Dahil ang labanan na ngayon ay pera-pera na. Kaya nagsisikap sila na magnakaw
Dahil lahat ng kanilang mga ninakaw na pera ang kanilang magiging puhunan para sila ay hindi mawala sa posisyon o pwesto. Sinisikap nila na paramihin ang kanilang pera para kung sakaling magkaroon man ng bayaran pera sa pera pagdating ng eleksyon, mas malaki yung ibabayad nila para manalo sila. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pera na pag nahawakan ng ating mga kababayan sa isang saglit ay nawawala. Pero yung kahirapan na nadarama natin, ilang taon natin daranasin. Dahil sa napakaraming mga bobotante. Sa akin, hindi ko kayo tatawagin bobotante. Alam mo kung tatawagin ko sa inyo, kayong lahat na tumatanggap ng pera, mga putang ina ninyo. Kayo rin ang dahilan kung bakit napakaraming mga politiko na kahit hindi karapat dapat na maglingkod, nakaupo. Kahit mga abusado, kagaya ni Uminal. Di ba? Lantaran, sabi pa nga nung nakarandot ng mga administrasyon ni Duterte. Number 4 daw, nakurap. Naalis ba sa pwesto? Nanatili. Bakit? Mapera. Yan na po ang labanan dito sa bansang ito. Wala nang hustisya. Lahat ng mga politiko, tingin ko sa inyo, puro mga magnanakaw at hudas. Mga taong may pera sa taong tulad niya. Kaya nga sa trabaho ninyo bilang mga politiko, lahat kayo mga inutil. Puro mapagpanggap. Pag mahirap yung may sala, madaling mahuli. Pero si Arnie Tevez, hindi nyo mahuli. Yung nakatakas nga sa kulong, madaling nahuli kasi mahirap. Yung mga nang api dito kay LB, yung mag-asawa, tsaka doon sa isang na nanakit ng katulong, nakulong agad kasi hindi naman mayaman. Pero si Bantag at yung iba pa, nahuli ba? Hindi. Bakit? May padrino. Hindi mahuli kasi malakas ang kapit. Lumalabas lang din ng mga inutil kayo. Nabulok na lang yung katawan ni Ruel Laragay Digamo, pati ng mga kababayan namin dyan sa Negros Oriental. Nahuli ba? Tinira nyo si Alex Mayagba. Hindi nyo tinira yun para magkaroon ng hustisya. Tinira nyo yun, pinapatay nyo yun para manahimik at hindi ikanta yung amo niya. Yan ang katotohanan dyan. Mga kababayan, hanggang kailan ba kayo magigising? Kapag ramdam nyo na, yun talagang walang-wala na tayong madukot sa bulsa natin. Kumbaga yung mga bilihin ay for rich only na lang. Kailan kayo kikilos? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo na dapat ang piliin natin mga taong tunay na may pagmamahal sa ating inang bayan? Kailan kayo kikilos? Kapag ang pamasahe sa bus ay minimum 200 na kahit malapit lang? Kapag ang pagkain natin, bigas natin, ang minimum ay 150 kada kilo? Kailan kayo kikilos? Kailan kayo magiging totoo sa sarili niyo? Kapag ang lahat ng mga estudyante, ang presyo ng kanilang bag ay 1,000 na? Ang sapatos, 10,000 na? Tapos aalma-alma kayo. Reklamo kayo. Isang tambak din naman kayo ng mga inutil. Reklamo ka. Pero pagdating ng eleksyon, wala pang eleksyon, kayo pa yung naghahanap. Sino yung leader ng ano na yan? Hinahanap pa yung leader. Bakit? Yun na may dala ng perang pambayad eh. Di ba? Pag naging inutil yung pinili ninyo, sinong sisisihin ninyo? Yung namili ng boto nyo? O kayo mismo na nagpabili ng boto nyo? Yung sinasabi ko sa inyo ang Pilipino lang po ang masasabi nating inutil pagdating sa eleksyon. Sa Amerika, tignan nyo sila. Ngayon, kung ang mga congressman ay nakakagawa pala ng ganong klaseng mga strategy para magkapera at makapagnakaw ng ganong kalalaking pera, dapat po every month
magkaroon po kayo ng inventory. Di ba? Para maiwasan po yung pagnanakaw na yan. Dito tayo sa Luzon. Ubusin natin lahat ng congressman parting Luzon. Ikaw, Congressman Epipanyo Labrador, pwede mo ba sa amin ipakita yung project mo at yung mga resibo, lahat-lahat na yan? Para malaman agad kung sino yung mga magnanakaw dyan. Tapos may naka-assign dyan ng mga intel. Para malaman kung ito bang congressman na to ay may ginagawa na kagaya nung sinabi ni Vlogcaster. Yung project ng congressman ipapangalan doon sa DPWH, ipapangalan doon sa DILG. Kapag may nagtatrabaho sa mga ganyan, walang makakalusot na mga magnanakaw. Walang makakalusot na mga demonyo at mapang-abuso at mga inutil na mga politiko na gumagawa niyan. Di ba? Pero ayaw nila gawin yan. Bakit? Pag ginawa nila yan, wala na silang kikitain lahat, hindi na sila magiging mayaman. Diba? Marami. Dati, noong unang panahon, ayaw ng tao na maging politiko. Kasi hindi pa nadidiscover kung paano na ang pagiging politiko pala. Pag ikaw ay naging mayor, gobernador, congressman, ay pwede kang yumaman. Nung natuklasan na nila na lahat ng mga nagiging politiko ay yumayaman, nagiging bilyonaryo, ayun na. Kaysa magnegosyo sila ng bigas, negosyo sila ng kung anumang mga negosyo dyan, ay magpolitiko na sila. Pumasok na sila dyan, nandyan dyan ang pera. Diba? Huwag na tayo maglokohan. Yung mga nagsasabing mabait, may lalabas pa doon sa mga, kunyari sa mga TV na mabait, mapagbigay, ginagawa yung ganito, ganyan. Propaganda, na lang yan eh. Para sabihin lang na Diba? Ngayon, pinag-usapan ba nila dyan sa Kongreso? Pinag-uusapan ba ngayon dyan sa Senado? Kung anong gagawin nila? Kung meron bang mga kabataan ngayon na hindi nag-aaral? Pinag-usapan ba nila dyan kung sino yung mga walang bag, sino yung mga walang gamit? Wala. Kasi yung mga anak nila, maliban na may mga katulong na, may mga yaya, yayo, yoyo. Lahat na lang ya. Kaya wala, ito mga congressman na to, mayor, walang pakialam yung mga yan. Mayaman sila hindi naman naghihirap yung anak nila May bodyguard pa nga may sundo pa nga Wala silang pakialam dyan. Kasi tapos na niyang mabayaran yung mga taong nagpapabayad ng boto. Sabi nga nung isang politiko, wag mo akong sisihin. At kung sabihin hindi kita tinulungan. Nung eleksyon, binigyan kita ng 3-5 para manalo ko. Di ba? So hindi nakapagsalita yung tao kasi nabayaran na pala siya Ibig sabihin, bayad na. Lahat na magiging problema mo sa buong taon na yan, sa loob ng 3 taon na yan, wala nang pakialam yung politikong yan. Bayad na kayo. Naibuhos niya na yung pera niya para sa mga taong binabayaran yung mga prinsipyo o karapatan para bumoto. Bumoto ng mga siraulong politiko. Diba? Unang-una talaga dito na dapat sisihin yung mga kababayan natin nagpapabayad. Sabi ng iba, ay tanggapin pero wag iboto. Loko-loko. Pinagpapalit mo yung sarili mo para lang magkapera ka. Kaya yan, kinakarma na kayo. Pero mo wala talaga. Masasabi ko, Pilipino na ang pinaka number 1. Totoo lang. Pagdating sa ganyang bagay, hindi ako bilib sa mga Pilipino. Kaya dumadami mga loko-loko, walang niya. At halos wala na tayong mapiling matinong politiko dito sa ating bansa dahil din sa mga botante. Diba? Kaya ang kailangan dito, wag nang boto-boto. Ilagay yung mga pangalan doon sa isang parang parapol. Kung sino yung mabunot doon, siya yung panalo. Diba? At least, kalooban ng Diyos yun. Ganun na lang sana. Diba? Lahat ng mga botante, ilagay yung mga pangalan doon sa parang rolling yung
di ba, halimbawa, style Lotto, may number, 1, 2, 3, 4, 5, kung ilan yung kung 30 yung tumakbong mayor, di 30 numero ang ilagay doon. Nakita niyo yung bola sa Lotto? O, yun ang gawin. Yung papasok doon sa butas na numero, di siya ang panalo. Diba? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos yun. Diba? Wala tayong sisisihin. O, ayaw ng mga Pilipino yan. Bakit? Wala silang pera. O, ayaw nyo tahimik kayo. O, maraming magre-react dito. Pag ganun yung style. O, kung ako sa Comelec, ganun gawin nyo. Kahit sa kapitan, ilang kapitan tatakbo? 10. O, kumuha kayo ng 10 numero. Ang gamitin nyo yung parang sa o, pare-pareho ng bigat yan. O, dadasalan pa yan kung maaari para tapos humingi ng guide sa Panginoon. O, Lord, kung sino yung lumabas na ito, sa kanya siya yung manunungkulan. O, di ba? Pwede naman yun eh. Bigyan natin ng karapatan na ang Diyos ang mamili. Ang problema kasi, pag ang tao ang pumili, mali-mali. Di ba? Ang tao ang pumili. Siyempre, pipiliin yan yung, di ba? O, kung ang gobernador, ganun din ang gagawin. O, ilang gobernador tatakbo? 4. 4 na numero lang. Ilagay doon sa loob. O, kasi pagdasal ng pastor, kung ano man yan na pwedeng dyan. O, di ba? Pag siya yung numero niya yung lumabas doon, hindi siya yung panalo. So, walang involved na money. Di ba? Ayaw gawin ng Comelec yan. Bakit? Hindi rin sila magkakapera. O, mga mukhang pera. Nagkaletse-letse ng bansa natin dahil sa mga estilo ninyo. Mga santambak kayo ng mga bobo. O, di ba? O, at saka hindi na rin magkakaroon ng issue yung Iglesia ni Cristo. Di ba? O, pero paniwala ko, hindi pa Iglesia ni Cristo nito. Diyan sila nagkakapera eh. Di ba? Sabi nila. Hindi ko alam yun. Pero yan ang sabi sa akin ha. Pero hindi ko naman sinasabing oo nga. O, kasi sabi nila lahat ng pagtuwing eleksyon pumupunta yung mga politiko sa Iglesia ni Cristo, kaya nagmamataas yung Iglesia ni Cristo ngayon sa sarili nila dahil iniisip nila kundi dahil hindi sila hindi makakaupo yung mga politiko na yan. Alam nyo kung susundin lang ng gobyerno yung sinasabi ko na pagdating ng eleksyon para hindi na pumunta yung kung sino-sino dyan at hindi makinabang ang isang reliyon lang o sino man, ganun gawin nyo. O anong number ka? 3 yung presidente, 1, 2, 3. O halimbawa, o si Bongbong number 1, si Sara number 2. O ako yung number 3. Pag lumabas yung number 3, ako yung pangulo, yari kayo. Diba? Lahat ng mga dyan, magsitago na kayo. Siguraduhin ko sa inyo. Himulbulan ko ng inyong mga bungot diha. Diba? O, para walang makinabang. Huwag na isama yung Smartmatic. Smart Magic na nga daw yun eh. Smartmatic, may sasabihin ako sa inyo. Ito sekreto lang, hindi ko huwag natin ihayag sa iba. May bubulong ko lang sa inyo. Mga putang ina ninyo. Klaro ba? Kayo dyan sa mga Smartmatic? Klaro ba yung sinabi ko? Mga santambak yung mga inutil dyan sa Smartmatic? Kaya nyo pala magmanipula. Ito naman mga natin, kaya naman pala manipulahin ng mga Smartmatic dyan. Bakit nyo tinuloy pa? Diba? Kung si Leni Robredo yung nanalo, alagang ina tayo. Diba? Hindi tayo alaga ng alagang putang ina. Diba? Mga kababayan, sa totoo lang po, hindi po tayo nagkakaganito dito dahil po sa atin, tulad ng sinabi ko, lahat po ng aking mga sinasabi dito. Dahil po yan sa aking pagmamahal sa aking mga kababayan na naaapi, nalulugmok na sa kahirapan. Diba? Sa totoo lang, hindi na po pwedeng pagkatiwalaan ngayon
ang mga tao dito sa ating bansa para pumili ng kanilang iboboto. Dahil ang lahat po ng mga botante dito sa ating bansa, halos-halos lahat, nabibili na ng pera ng mga politiko. Kaya sana kung tayo po ay magkakaroon uli ng halalan, sana po mangyari yung sinasabi ko na daanin na lang sa rapol. Diba? Parang ano yan eh, parehong, diba, may pareho kayong mayor na tumakbo tapos bigla silang nagpantay. Pareho yung kanilang boto. Anong ginagamit nila? Diba yung Cara Cruz? Yung piso o 5 piso, ano man yan, papipiliin ka ano sa'yo? Cara o tao? Sabi nung mayor na isa, tao ako. Paghagis, pag ganyan, tao yung lumabas. Panalo siya. O parang ganun lang ibig sabihin ko. 'Di ba? Pero kung ang gagawin natin yung katulad sa loto, yung bilog, 'di ba? Hangin yung umaano doon. Pag ihip, isang bola lang yung pwedeng makuha. 'Di ba? O tabunan, baka sabihin nila may nakatingin, tsatsambahin na yung bola o takpan yung para hindi makita nung, 'di ba? O pag lumabas yung numero mo, o di wala nang kahit sino pang pwedeng lapitan ng mga politikong 'yan. Kumbaga nakasalalay sa Diyos. Hayaan natin na ang Diyos ang mamili, wag na tao. Kasi pag taong namili ng mga politiko, sablay. Kawawa ang bansa natin. Ha? Pero ayaw ng mga politiko 'yan. Bakit? Baka matalo sila. Hindi sila magkakapera. Kasi pag ang Diyos ang pumili sa kanila, alam na nila. Diba? Dahil pag ang Diyos ang pumili, hindi pipili ang Diyos ng mga magnanakaw at mga inutil na tao na tulad nila. May kapangyarihan ang Diyos. Pag ang Diyos ang pumili, ang bansang ito ay magkakaroon ng kapayapaan, katahimikan, kaginhawaan. Pero pag ang tao ang namili, mapupuno tayo dito ng paghihirap, pagdurusa dahil sa mga taong bayaran na binabayaran ng kanilang mga prinsipyo ng mga bulok at magnanakaw ng mga politiko na nandito sa ating bansa. Yan ang katotohanan. Muli po, sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.